Mas grab nga, ay pagdating nga namin dito sa Tokyo, Japan, ay naisipan na agad namin mamili ni Bebo ng grocery dahil 10 days nga kami mag-i-stay dito. Parang mas makakamura kasi talaga kami kung mamimili nga kami at kung kami nga ang magluluto. Grabe, parang dati lang ginagawa ko to nung ako pa nga ay nagtatrabaho dito sa Japan. Pero ngayon, ginagawa ko na to dahil ako nga ay isang mabuti at magandang fiancé. Nakshuta. Bali, nilista ko na nga kung ano yung mga bibiling ko dito at nagre-request nga sa akin si Bebo na mag-adobo daw ako. Sabi ko nga sa kanya, dito niya ako masusubo kung karapat-dapat niya talaga ako maging asawa. Nakshuta. Ang kahirapan lang ng pag-aadobo dito sa Japan, iba-iba nga yung uri ng kanilang mga toyo. Kaya naku, mukhang mahihirapan nga ako ipakita kay Bebo na mahusay talaga ako magluto. Milingari pala kami ng bigas at talaga naman ngayon pa lang, ramdam na ramdam ko na malaki nga yung magiging bill namin. Grabe nga yung mga bilihin dito, sobrang mahal talaga, lalong-lalo na yung mga gulay. Pambihira tong bawang na to, 300, isang ulo lang. Meron rin ganun. Diyos ko, balo ko mo, may bakal na ako mo, metong kilo. Hanap pa nga ako ng mga gulay na familiar kami at nakita ko nga itong kamatis nila. Diyos ko, 400 daw, 3 piraso. Ay, sobra naman. Alam niyo ba, ang una ko napansin dito sa Japan, noon pa man, parang mas mura talaga yung mga karne nila kumpara nga sa atin. Kaya maya nga, paalis na nga sana kami ni Bebo, pero natanaw nga namin itong mga ichigo na nagpupulahan, pero mura lang din naman. Bumili na nga rin kami nitong maliliit na kora at after naman noon, ay nagdiretso na nga kami dito sa cashier. Ay, grabe, hindi nga namin namalaya na ganito na pala karami yung nasa cart namin. Dinagdagan na talaga namin yung mga pinagbibili namin dahil medyo malayo nga yung bilihan dun nga sa tutuluyan namin. Sa dami nga namin pinagbibili, ay halos isang lapad lang din tong pinamili namin at nakabili pa nga kami dyan ng bigas. Alam niyo ba guys, no mga time na to ay alas 6 pa nga lang ng gabi pero paglabas namin ay sobrang dilim na nga. Wala nga kahit anong transportation dito, hindi kagaya sa atin pwede ka mag-tricycle or jeep kapag ka gusto mong umuwi. Pagkatapos naman namin mamili ay naisipan nga muna namin kumain dito sa McDo. Buti na lang talaga may malapit nga na fast food dito sa tinutuluyan namin. Alam niyo guys, gusto ko talaga yung McDo nila dito at ito nga ay isa sa mga mamimiss ko kapag ka bumalik na kami ng Pilipinas. After nga namin kumain ay dumiretso pa nga kami ng Famima para makapag-withdraw naman. Ay Diyos ko, kaulimi kanya. Nala na kami nga liwang gawa nung ali maglutong ako eh. Naksyota. Buti na talaga, ay kumain na nga kami ng konti lang sa McDo dahil maglalakad nga kami pa uwi. Hindi niyo ba napapansin si Bebo na tuwing nagba-vlog ako, wala na siyang ibang ginawa kundi bumili sa vendo machine. After nga ng ilang minutong paglalakad namin, ay nakarating na nga kami dito sa apartment namin at nag-request agad si Bebo na magluto na daw ako ng adobo. Bago ang lahat, magro-room tour muna ako ng very light lang at ito nga pala yung apartment na natuluyan namin. Hindi naman siya kalakihan pero at least malinis, mabango at bagong-bago pa nga. Pleto rin sa gamit, may laundry, may bathtub, may shower, shampoo, at higit sa lahat, may taihan. After naman nun, ay inayos ko na nga muna itong mga pinagbibili namin na grocery kanina. Nung maayos ko naman yung ilan sa grocery na pwede ko nga ilagay sa rep, ay nilagay ko naman dito yung mga condiments na gagamitin namin sa 10 araw. Nakisuyo nga ako kay Bebo na kailangan ko muna maglaba ng mga marurumi namin damit, kaya siya na lang yung pinaghiwa ko. Dahil 5 araw na nga siya nagre-request ng adobo sa akin, pinahiwa ko na nga sa kanya yung mga kakailanganin ko. Kung alam na may bahagis-hagis pa siyang ginagawa dito. Sinamantala ko na nga rin yung paglalondry habang naghihiwa siya at after naman noon, nung natapos nga ako, ay dumiretso na agad ako dito sa kusina para ako naman ang magluto. Sabi ko nga sa kanya habang nagluluto ako, dapat i-my-day man lang niya ako at sabihin niya, ito ang unang adobo ng aking fiancé. Tuwing nag-aadobo nga ako, ay piniprito ko nga muna yung mga karne bago ko nga igisa. Haluan ko na nga rin pala to ng atay dahil alam niyo naman na paboritong-paborito ko ang adobong atay. Mga si Bebo yung pinahiwa kong patatas sa kanya, Diyos ko, ba't tinadtad niyang ganito? Kala niya yata corned beef ang lulutuin ko. After ko nga maprito yung mga patatas, ay nilagay ko na nga itong mga pinrito ko naman na karne kanina. Habang nagluluto nga ako ng ulam namin, ay nakiusap na nga ako dito sa aking fiancé. Na nga ang pinagsaing ko para pagkatapos naming mag-adobo, ay meron na nga kaming kanin. Abira, ilalagay ko na nga sana yung paminta. Diyos ko, buti na lang inamoy namin. Bakit curry powder pala yung nabili ko? Nung babawi yung Indiano yung adobo ko, naksyuta. Iba nga yung toyo at suka nila dito kaya hindi talaga ako sure kung maglalasang adobo itong niluluto ko. At after nga ng ilang minuto, ito na nga ang adobo by Fiancé Mengay.
Diyos ko, kanyaman mi pangan kanina dahil ilang araw na kaming puro ramen. Sabayan na nga rin namin ang panunood ng Netflix dahil yung mga palabas nila sa TV, hindi ko rin maintindihan. Pero bago ang lahat, huwag nyo na rugong pansinin itong adobo ko na kulay minudo dahil ganyan talaga yung kulay ng toyo nila dito. Approve kaya kay Fiancé Bebo? Burine, siguro mapapaaga ang kasal. Chares! Dahil naparami nga ang kain ko, buti na lalagi ko tong bit-bit itong barley dahil Diyos ko, hanggang Japan, binit-bit ko yan. Importante to guys sa katawan natin, napakadaming benefits nitong si barley at sa lahat nga ng tsaa na iniinom ko, ito yata yung pinakamasarap. May collagen na rin kasi na ingredients dito, kaya napakabongga. Constipated na tao din kasi ko, kaya lagi ko tong dala. Ilang box na ako nito, kaya kabira, mag-propose siya, bebo, naksyota. Bago niya i-skip tong video, gusto ko lang ipakita sa inyo itong nilalaro kong Aurora game. Para mag-register, ilagay niyo lang ang inyong mga phone number, gumawa ng sariling password at i-confirm. Ganun lang kadali, meron na nga kayong account dito sa Aurora game at napakadami niyong pwedeng pagpili ang laro dito. Pero syempre, bago ang lahat, kakailanganin niyo muna mag-cash in. Sobrang dali lang naman mag-cash in guys, sundin niyo lang lahat ng instruction nila and after that, pwede na nga kayong maglaro. Madalas kong ang laruin dito, itong Dragon and Tiger na sobrang dali lang din manalo. Bebet ka lang naman dyan kung magkano yung gusto mong ibet. Tapos meron din silang color game gaya nito. For sure naman, alam niyo na kung ano yung mechanics nito. Kagaya lang din sa perya. Pero dito, syempre, hindi mo nakakailanganin lumabas. Easy play, easy win nga lang dito sa Aurora game. Kaya subukan nyo na ring laruin. Pero paalala lang, ang Aurora game po ay para lamang sa mga matatanda at hindi ko po inire-recommend sa mga bata. Kaya mag-download na kayo gamit ang link na makikita nyo sa comment section. Yan lang naman. Salamat!